Magiging handa ang Gilas sa FIBA Asia Cup, yan ang isa sa pahayag ni Coach Tim, at kung titignan naman natin ay totoo nga ito dahil na rin sa pinanindigan niya ang pagkakaroon ng Gilas ng solid na core players na iipon sa bawat session ng practice at laro ang kanilang experience bilang isang solid team. Sila palagi ang magkakasama sa laro, kaya may palag ang Gilas natin sa FIBA Asia Cup. Bagong pasok sa AG Edo noong last window ng Asia Cup qualifier sa Gilas at sa sistema ni Coach Tim, at ginamit nga nila ang pagkakataon na ito para gamitin siya at ibabad sa laro nang sa ganon ay ma-experience kaagad ni AG Edo ang galawan ng bola sa sistema ni Coach Tim Cone. Asahan natin na mas magiging maganda ang laro ni AG Edo dahil mas gamay na niya ang sistema at nakita niya sa third window kung saan pa siya mag-a-adjust sa laro. Kakailanganin rin natin ang mabigat na kontribusyon ng ibang mga players kagaya na lamang ni Dwight Ramos, KQ at maging itong si Tamayo, at kung naging balanse ang opensa ng Gilas, nagkaroon sila ng high percentage na mga tira, madalas pumapasok ang kanilang attempt at mataas ang kanilang accuracy sa shooting, ay isa ito sa makakatulong ng malaki para manalo ang Gilas team. Maging ang size ng mga basketball players ay nagkakaroon na nga rin ng pag-unlad. Hindi lamang yung size ang nag-improve, maging ang kanilang agility ay merong improvement kagaya na lamang ng 7'9" player ng Canada na kung saan nakita natin na naging dominant ito sa laro sa Under-19 FIBA kontra sa mga teams ng Slovenia at Japan. Talagang masasabi natin na maliit sina Wembanyama, Kai at Chet Holmgren kapag tumabi sa kanila itong si Oliver ng Team Canada. Kapag nasa loob ng paint ang player na ito ay madali nga ang opensa at depensa sa size niya na 7'9". Panalo ang SMC team sa kanilang mga laro. Japet at Junmar ang nagpakitang Gilas para sa team ng Ginebra at SMB, isang magandang indikasyon na mataas ang level o maganda ang kanilang laro bago ang FIBA Asia Cup, at kakailanganin talaga natin ang mga maiinit na mga local players natin handang makipagbakbakan sa FIBA Asia Cup. Aasa tayo sa kung ano ang meron tayo ngayon ng mga players kagaya ng Junmar, AG Edo at Japet Aguilar na kung gugustuhin talaga nila at panig nga rin ang magandang momentum sa kanilang galawan ay nagkakaroon sila ng A-game o masasabi natin na best game. Ang isa sa makakatulong nga sana sa Gilas team para magkaroon ng mas malalim na rotation ng mga bigs ang ating lineup ay ang pagiging local ni QMB. Pwede siyang maglaro para sa Gilas team, dagdag pwersa sa loob ng paint, pero hanggang sa ngayon ay wala talagang update ang SBB tungkol sa kanya, indikasyon na wala silang balak na magdagdag sa kanilang lineup ng mga players dahil halos mahigit sa isang buwan na lamang ay FIBA Asia Cup na. Malabo na ang pag-integrate ng isa pang player sa Gilas lineup. May sarili niyang diskarte si Coach Tim at ito ang plano niya base na rin sa kanyang experience at obserbasyon sa nangyayari sa mga laro sa FIBA. At tandaan rin natin na hindi nga lahat ay pwedeng manalo sa kompetisyon sa FIBA. Iisa lang ang matitira at magiging kampiyon. Meron din yung bababa ang rankings kapag hindi maganda ang kanilang performance at panay talo. Meron rin naman yung aangat ang rankings kapag maganda ang laro na kanilang ipinakita at nagkaroon sila ng sunod-sunod na panalo. Kasabay ng paglapit ng FIBA Asia Cup ay siya naman ang malapit ng pagtatapos ng PBA conference na ito. SMP pasok na sa semifinals, ganon rin ang Ginebra Gene Kings at Magnolia Hotshots laban sa team ng Toco Intex. Magkakaalaman kung sino ang malalaglag sa dalawang teams na ito. Sa kanilang ikalawang laro, Magnolia ang twice to beat at nanalo ang Toco Intex sa kanilang unang laro. Ganon rin ang NLEX kontra sa team ng Rain or Shine, panalo ang Rain or Shine, at kung nakaisa pa ang Rain or Shine kontra sa team ng NLEX, sila ang uusad sa semifinals ng PBA.